So bali guys, andito po kami ni Ray sa Belia. Dalawang unit po yung project namin dito. So far, ngayon, medyo masama yung ating weather. Ang pagkakaalam ko, meron po yatang bagyo. Ayan. So, tinatapos na lang po ni Ray yung ating woodworks dito. Actually, yung kay ma'am, kapiranggot na lang. Tapos yung kay sir, yung cabinet na lang sa kabilang kwarto. So, last week, na-deliver yung ating marine plywoods. Ayan. So, dito po, ang kagandahan din talaga ng umuulan is na we-witness na natin kung saan yung mga possible leaks na magpe-penetrate. Ayan. So medyo maingay lang gawa ng nagpuputol si Ray ng kahoy. So dito po sa unit ni ma'am, actually sa unit nila, ma'am tsaka ni sir, tapos na po ang tiling works. Actually yung sa mga accessories sa ibang wirings is halos patapos na rin. Pero yung major part po talaga ng ginagawa namin dito is yung ating painting works. Ayun. So kung mapapansin nyo kay ma'am sir, medyo matagal. Pero sabi ko nga, ang kontrata po talaga namin, kada isang unit, is 5 to 6 months. Ayan. Since dalawang unit po siya, i-consider po natin na medyo po talaga matagal. Tapos ito pa, dito po kasi sa Belia, bawal po yung stay-in. Ayan. So medyo, ang advantage din po kasi kung pwede mag-stay-in, kung pwede pumasok ng linggo, mas mabilis matatapos. Kaso isa rin po sa matagal din talaga sa renovation. Actually yung taas, kung pintura lang ang pag-uusapan, tapos na eh. Kaso po yung woodworks, panghuli po yan. So, matagal po ang preparasyon ng woodworks, kaya po baka sa mga susunod na kontrata namin, hindi na po ako kukuha ng woodworks, mga cabinets, kasi nga po, isa rin sa problema namin, yung supply po ng Santa Clara Marine Plywoods. Medyo hassle kami maghanap sa mga Wilcon. Minsan kasi walang stock. So buti nga po ito, nakompleto namin makakuha ng mga marine. Ayan. So, ito po is Santa Clara. So, kaya kay na ma'am tsaka kay sir, pasensya na po kung medyo tumatagal na kami. Gusto man naming mapabilis, pero minsan nga po hindi kami nagpapasok pag malakas ang ulan. Kasi nga po, delikado. May mga times na yung iba kong team is na si Semplang. So, buti naman hindi naman po ganun kalala. So far po kasi ang Sabelia ang pinakamalayo naming projects. Ayan. So, eto, sabi ko naman, kahit tumagal, sabi ko nga, sigurado naman po yung gawa namin. Ayan. Pero sabi ko nga, kung pwede kami mag-stay in dito, mas pabor
Kasi mas mabilis po yung gawa ng team. Ayan. So, minsan, instead na gagawa pa sila, nagpe-prepared na po sila ng pauwi, ganon. So, i-consider na lang natin. Pero patapos naman na siya. Patapos naman na siya. Actually, dito kay ma'am, kahit po matapos namin yung kay ma'am tsaka kay sir, hihintayin pa rin po namin yung mga aluminum works and glass works po ni tatay for finishing. Ayan. So, ito pong kitchen ni ma'am. Ito yung sinasabi ko sa iyo, ma'am, na alanganin na po yung dito sa kabilang side. Ito na lang po yung nailagay ni Ray. Pero ang alam ko, dito sa kabilang side, maglalagay pa rin po siya dyan ng shelf. Ayan siya. So, pasasya na pahinto-hinto ako kasi maingay. So, ito yung kitchen ni ma'am. Doon sa may rep, okay na rin po yun. Natapos na ni Ray yung ating open shelf doon na maliit. Ayan. So, dito, mapapansin nyo yung unit ni ma'am, may pintura na. Ayan po. Then, yung the rest po ng ating ceiling is lalagyan din po yan ng kornisa para masarahan po yung dugtungan. So, ayan po ang itsura niya. Yung ating resist ceiling, pinipinish na rin po yan. May pintura na. Then, dilinisan, tapos ilalagay na po yung ating center light dyan. So, dito sa baba, dito po yung main concern namin. So, ito yung sinasabi ko sa inyo. Hindi naman siya bumabaha. Hindi po siya bumabaha, pero kasi ang lakas ng ulan, actually, pagdating po ng mga July, panay na po ang ulan. So, hindi pa po ito nagagamot. Hindi pa nalalagyan ng waterproofing doon sa may kabilang side. I mean, dito sa taas, sa side na yan. So, ang suggestion ko dito is tanggalin muna. Tanggalin ang kornisa, tanggalin ang PVC panels para po makita namin kung saan talaga pumapasok yung tubig. Since meron tayong open area doon sa kabilang side. So, ito yung sinasabi ko sa inyo na mas maganda while gumagawa kami, makita na po namin yung mga possible leaks. Ayan. Kwarto pa naman dito sa baba. So, tulad din po na nasasabi ko, halos pintura na lang po talaga ang gagawin. Kaso sabi ko nga sa inyo, pag finishing tayo, hindi po yan pwedeng madaliin. So, yung bathroom natin, okay na to eh. Sabi po, ayan. Yung bathroom natin, okay na yan. Pintura na lang din po sa kornisa. Tapos i-install na lang din ni tatay yung ating glass dito, tsaka yung bathroom door. Ayan. So, meron na rin pong pintura yan. Ayan siya, o, diba? So, dito, yung hagdan, ang ipanguhuli, gawa ng, meron pa kasing mga ginagawa. So, akyat pa ba, madudumihan lang. Ayan. So, same lang po dito sa taas. Ayan siya, oh. Merong mga inayos na wirings, may mga nilipat, may mga sinarhan. Tulad po ng existing natin doon. So, kumuha po dito at naglatag po dito. Ayan siya. So, ang gagawin na lang din talaga, pintura na lang. So, dito, sa plano po kasi, ang switch nandito. So, nilipat yan papunta dito. Para po, walang conflict sa pinto. So, yung cabinet na lang po yung pipinturahan dyan. Ayan. So, ang pintor ko po dito is 2. So, buong bahay naman is napinturahan na. Ayan siya.
Tapos meron na rin tayong mga naka-install na switch and outlets. Ayan. So guys, parang feeling namin, kasi sa kabilang side, hindi, ang sabi nila rin na napalitadahan, napahira na rin ng flexiban, pero hindi pa nadoblehan. Kaya siguro, yung water doon is sumisiksik. Kaya kumakatas dito sa may baba, sa may kwarto. Ayan. So, Etong exterior wall, hindi rin kami makapagpintura dyan. Gawa ng panay din po talaga ang ulan. Kaya ang ginagawa po ng team is yung loob. Ayan siya. Tapos dito po sa bathroom, okay na rin po ito. Ayan. So, nasukatan naman na po ito ni tatay. Yung mga kornisa na lang po yung mga wala pang pintura. Ayan. So, halos buo na talaga siya. Kaso, pagdating po talaga sa pagpipintura, hindi po siya pwedeng madaliin. So, actually, si Ray nga po, gusto niya pa rin gumawa ng woodworks. Kaso, sabi ko nga, kung magkakaroon po ng problema sa supply ng materials, magiging hassle po yun sa amin. Kaya po sa mga susunod na projects po namin, baka hindi ko na po siya isuggest or tatanggalin ko na po siya sa kontrata. Kasi yung iba po kasing supply na plywood sa hardware, hindi po siya matibay. So kung magpagawa ka ng cabinet na kahoy, mas maganda po yung Santa Clara na brand. Meron din tinatawag na PVC board. Maganda rin yung PVC board. Maganda rin yung price niya. Nasa 3.5 pataas. Kumpara po sa Santa Clara, 2.7. So, mas mahal po ang PVC board. Pero, mas matibay po ang kahoy. Kasi ang pagkakaalam ko po, nag-search ako, yung tornilyo po pag ginamit nyo sa PVC board, naglulus. Hindi katulad po sa kahoy. Kaya na talagang bumuhat ng mabigat. Ayan. So ma'am, ito na po yung napili yung pintura. So, bali ang woodworks lang natin kay ma'am, yung cabinet niya sa taas, tsaka kitchen cabinets lang. So, wala na tayong TV console. Kasi, ano na yun magiging additional na pala siya. So, dito po sa labas, tapos na rin po yung pagka-tiles dito. Ayan. So, ang weather po dito sa Pinas, biglang bubugso ang ulan, biglang hihinto. Ayan, ito po yung sinasabi ko sa inyo na nag-additional po kami ng 5 pang marine para po dun sa cabinet sa taas. So, a-assemblein na lang yan ni Ray. Then, pag nakompleto na po yung woodworks, bahala na po yung ating pintor na magpintura. The rest po ng wall sa labas is napinturahan naman na. Kaso ngayon, hindi tayo maka-obra dahil parang mula nung nag-start yung July, puro ulan. Puro ulan siya. So, dito po sa unit ni Sir, ang pintura natin ito is tool white. Ayan siya. So, ito na yung ating TV console, storage hagdan. Ayan. Tapos, ito yung mga takip. So, isa rin po sa
Kung gusto mo talaga ng kahoy, okay. Kaso, masyado po talaga siyang matrabaho pagdating sa preparasyon sa pagpipintura. At magasto, sa totoo lang. Kasi ito po mga to binili namin sa Wilcon. Ang mahal po ng mga ginagamit pang doco finish. So, kung ako po ang tatanungin, siguro po mag-aluminum na lang po ako. Ayan. Kasi, okay pag may budget. Pero kung halimbawa, kasi tingnan nyo 2.7 plus po ang isang Marine Santa Clara. So, pag naka 15 pieces ka, 41,000 na agad yun. Plus pa yung mga pintura na gagamitin. Di ba? May mga tools pa na gagamitin. Plus labor pa. Kaya po sa mga susunod po namin kontrata at mapapanood po to ng ibang mga gustong magpagawa sa amin, TV console na lang po ang kukunin kong woodworks. The rest po is hindi na. Ayan. Kasi mahirap po talaga yung stock ng Santa Clara sa Wilcon. Meron naman po tayong mga local marine sa hardware. Kaso, mabilis siyang masira. Ang Santa Clara po kasi talagang matibay. So, ito yung hagdan natin. Storage, okay na yan. Ito yung ating pintura dito sa hagdan. Combination siya ng white. Ayan, tinakpan siya ng dyaryo. So, talagang pintura na lang talaga yung majority na ginagawa ng team dito. Ayan. So, yung AC nyo, sir, ipapatanggal ko na lang po yung panghuli. Papatanggal na lang. Hindi po kasi talaga dito uubra gawa ng may bintana. Tapos dito po is meron tayong poste. So, hindi po makakapagbutas ng para po sa pipe. So, ito po yung ating kitchen. So, yung ating kitchen cabinets dito ni sir, meron na rin po siyang pintura. I think, ang wala po yatang pintura is yung final na takip po nito. Hindi pa talaga to yung finish na paint niya. So, pasensya na at meron po tayong mga sampay gawa ng malakas kasi ang ulan talaga. So, minsan, pumapasok sila, nababasa sa ulan. So, ayan, nagdadala na lang ng mga pasobrang damit. So, yung dito, yung open shelf po dito sa may gilid, ayan, nagawa na rin siya ni Ray. So, ito na, ihabol na. Dito yung ating rep. So, ayan na siya. So, dito, wala tayong leaks dito. Dito rin wala. Ayan. Wala dito. Yung AC, naikabit na pala yan. Ayan siya. Tapos may pintura na rin po pala dito. May pintura na siya. So, waiting na lang kami sa jalousie na window na i-install nila tatay. So, last time, namili kami ng mga pull-out tray basket. Alam ko dito yung nakalagay. Hindi ko mabuksan. Pull-out tray, tapos meron tayong drawer. Yan. So, ito yung kwarto dito sa baba. Actually, dito sa unit, sir, linis na. Linis na talaga yan. Ayan, no? Tapos yung bathroom, okay na rin po yan. Hinihintay na lang din maikabit yung mga shower enclosure, yung bathroom door. Tapos ito na lang po yung balance namin dito. Yung dalawang step. Ayan. Again, panguhuli natin yung hagdan. Dahil meron pa tayong mga ginagawa na akit baba. So, ito po yung sa second floor. Ang ginagawa na lang po ni Ray ng cabinet is yung para dito.
Ayan, para dito. So, malinis na rin. Ayan, malinis na, diba? So, dito po yung sa may laundry. Malinis na rin. Yung bintana, malinis na rin. So, hindi lang din talaga ako nakakapunta dito pag sumasama, hindi ako nakakasama kay Ray gawa ng inaasikaso ko po kasi yung mga bata, Monday to Friday may pasok. Tapos dito po, sa bathroom, ayan. So, ang kulang na lang yung mga i-install ni tatay dito. Tapos yung ating sliding dito, ayan, umulan. Tapos, actually, ito nga pong grills natin dito, pwede na rin naman yung papinturahan. Kaso, yun nga po sabi ko sa inyo, mula nung pumasok po yung July, panay po ang ulan. So, yung mga bintana, lilinisan na lang din po yan. Ayan. So, okay na yan. Matatapos din yan. Matatapos din yan. Ayan. So, ito yung sinasabi ko talaga. Ito talaga yung gusto ko pag renovation. Umulan ng malakas. Para magkaalaman talaga kung saan talaga yung mga leaks na yan. Kasi alam ko, yan po yung magiging problema namin pagdating ng araw na hindi namin nakita kung saan po nanggaling yung mga leaks na yan. Ang hirap din po palang mag-dispose ng mga basura dito. Kaya yun din ang isa namin problema. Ayan. So, ito yung kwartong isa. Ayan, preparasyon na sa cabinet. So, yan po yung sasabi ko sa inyo. Matrabaho po talaga ang pagpipintura. Hindi siya biro.